Tatapusin ni Joy Belmonte at Gian Soto ang kanilang mga huling termino bilang mayor at vice mayor ng Quezon City. May ilang humahamon kay Belmonte, ang independent candidates na sina Jonathan Caballo, Nan Nuvat, Rolando Jota at Diosdado Velasco. May mga humahamon din kay Soto, sina June Failanco, Inventor Jose Ingles Jr. at Dante Villalon na independent candidates din. Sa pagkakongresista, paglalabanan ang 1st District ni na former Congressman Bingbong Crisologo at incumbent Congressman Arjo Atayde. Hinahamon ni Crisologo si Atayde dahil wala umano itong mga nagawang proyekto sa Quezon City. Sa totoo nga, ayoko na sana, no? Dahil mag-enjoy na lang, di ba? But, the people's congressman, gusto namin sana, katulad doon, nakikita namin yung congressman namin, nakakausap namin, nakikipagdalamhati sa amin, nakikipagsaya sa amin, nakakapagtagal na nakipag-usap, papagtyagaan kami. Ito, may mga projects, wala kami makita, hindi namin nakikita. That was their calls. Natalo ni Atayde ang anak ni Crisologo na si Onyx Crisologo noong 2022 elections. Tumatakbo naman bilang councilor sa 4th District ang mga dating artista na sina Alfred Vargas at Enzo Pineda. Susubok din sa Kongreso ang mga batang-bata at tinatawag na heartthrob politicians of QC na sina Chucky Antonio at Luigi Pomaren. Si Antonio ay isang businessman at incumbent kagawad ng 3rd District. Nagsimula siya noong siya 18 years old lamang. Siya ang pinakabatang kagawad sa buong Pilipinas. Si Luigi Pomare naman na ay sumunod sa yapak ng ama, ang dating basketbolista, coach at incumbent QC 3rd District Representative na si Franz Pomaren. Ang populasyon ng Quezon City ay 2.96 million. Meron itong 1,403,895 na registered voters noong 2022 elections. Base sa COA report noong nakaraang 3 taon, nananatiling pinakamayamang syudad sa buong Pilipinas ang Quezon City. 27.41 billion pesos ang revenue nito noong 2023. Para sa agenda, Pierre Pastor, BNC.